Hi guys! Welcome to my channel. So it's been a while na hindi ako nag-vlog. But anyway, so I was just doing this short video regarding the processing of your green card. So since nakatira ako abroad, me and my husband, nandito kami ngayon sa Kuwait, since dito kasi kami nakatira, so, kasi nandito yung work namin. So, from here na ako nag-apply ng immigrant visa. So, yung immigrant visa ko, it took 3 years bago na-approve ng NVC. So, 2020 ako nag-start mag-apply ng aking immigrant visa. So, na-approve ako 2023 March. So, sa pagkakatanda ko. March, naka-receive ako ng approval letter or approval email from NVC. And then, once na naka-receive na kayo ng approval, parang sunod-sunod na yung emails nila regarding sa mga requirements na aanuhin mo, ganito, ganyan. Tapos, pero sa case ko kasi is may lawyer ako. So, kumuha ako ng lawyer kasi para mas mapadali at saka hindi na hassle yung mga application namin. Para sabihin na lang ng lawyer namin kung ano mga requirements na kailangan nila. Kasi guys, 3 times kasi ako na-denied sa visit visa. So, hindi siya plan. Actually, hindi naman talaga siya plan sa pag-a-apply ng immigrant visa. It's just that wala na akong choice. Wala na kaming choice para makapasok ng US is mag-apply ng immigrant visa, which is medyo expensive din talaga siya. So, ang advice din sa akin ng embassy ng US is mag-apply na talaga ako ng immigrant visa since kasal man ako sa American citizen. So, ayun. So, hanggang sa na-complete ko from March, blah blah blah, daming requirements. Medyo natagalan ako sa marriage certificate kasi medyo bago na pala ngayon kasi I'm from Philippines. So, may kailangan na naka-apostolate yung mga documents mo. Hindi sa akin kasi is hindi. So, inantay ko muna. Nag-request ako sa Philippines going here sa Kuwait para ma-complete yung mga documents ko. So, pasa na naman siya sa attorney. And then, until natapos ko, na-complete ko yung documents ko, naka-receive ako ng appointment. Naka-receive ako ng appointment December 2023 na-approve. Naka-receive ako ng appointment, kailan ang schedule ng interview ko sa embassy. Tapos, yung medical. Kailangan kompletuhin mo muna yung medical bago ang interview mo sa embassy, parang 2 weeks before the interview ata, kailangan magpa-medical ka na. So, tuloy-tuloy na yan guys. So, nung nag-interview ako, binalik pa din sa akin yung passport kasi may document pa akong hindi complete. So, sinabihan ako ng US Embassy na i-upload mo ang documents na to, and then once na-upload mo, i-email mo kami. Tapos, yun na nga ang ginawa ko, in-email ko sila. Tapos, pagka-email ko sa kanila, nagsabi sila sa akin, okay, dalhin mo yung passport mo, ibigay mo sa guard, ganito, ganyan. So, ayun na, after 1 week, naka-receive ako ng call na, okay na yung visa ko, kung pwede ko nang pick upin yung passport ko sa US Embassy. So, ayun na nga, nakuha ko na yung aking passport with the immigrant visa IR1, I think that one, yung visa niya. So, na-complete ko siya, nakuha ko siya ng April. Tapos, yung expiration niya is July. Pero once pumasok ka naman ng US, yung visa na yun is valid siya ng 1 year sa inside USA. So, since ako, di ba, kasi kung immigrant ka kasi, ang sabi is, kailangan mo magstay more than 6 months. Kasi since OFW ako, so kailangan mo daw magstay ng 6 months for the green card. So, I have few friends kasi here sa Kuwait na same cases sa akin. So, ang sabi naman nila is okay lang daw. And then, ayun, 2 weeks lang ako sa US. So, before ka mag-travel, may babayaran ka para doon sa green card mo. Yun, bago yung departure mo is kailangan mo magbayad
ng fees para sa green card mo. So, after 2 weeks, hindi pa din dumating yung green card ko. So, umuwi na ako dito sa Kuwait. Tapos, pwede mo siyang actually pwede mong i-check yung status mo, yung case status mo sa USCIS website. Ang kailangan mo lang doon is yung, 'di ba, bago tayo pumasok ng US, is may binabayaran tayo. Doon sa receipt na binibigay nila, may iOS doon. iOS and then 10 digit. Kailangan mo 'yun para ma-enter mo doon sa USCIS. So, kailangan gumawa ka muna ng account ng USCIS. Tapos, kung may account naman na kayo, dati kasi, sa application kasi kailangan nyo talaga ng account. So, pwede mong check yung status mo kung okay na ba yung card mo, kung nagawa na ba. Kasi minsan, at sabi nila matagal daw yung green card dumating sa kanila. Parang ito 5 months, 6 months, 7 months. Ang sa akin guys, more than 1 month, na-receive na ng sister-in-law ko sa US. So, yung sister-in-law ko na lang sa US, yung magsisend dito sa akin sa Kuwait. So, ayan. So, next, na dyan is citizenship. Depende. Because some of my friends told me that I can apply for a citizen. 5 years na daw kayong kasal. Sabi ng some of my few friends, sabi nila is, pwede ka na agad mag-apply ng citizenship. Like, after 3 months na na-receive mo yung green card mo. So, I will try to do that. So, I will continue updating this kind of vlog. So, if you have more questions, pwede kayo mag-comments and then I will try my best to do some short videos or I will try to answer your questions. Yun lang guys. Thank you!